Umuulan ng bala sa kabundukan ng Mindanao. Sa kaliwa! Sa kaliwa! Sigaw ni Ramos habang nakadapa sa putik. Suppressing fire! Takpan niyo ako! Sagot ni Falcon. Nanginginig ang boses pero matatag ang mga kamay sa gatilyo. Sumabog ang lupa ilang metro lang mula sa kanila. Umalingaw-ngaw ang putok ng armas niya. Amoy pulbura na ang hangin at nasusunog na kahoy. Falcon, umatras tayo! Sigaw ni De La Cruz. Hindi pa pwede. Ganting sigaw niya. Kailangan nating ilabas si Ibarra. Tinamaan siya! Nakikita ko! Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Ibarra. Nakahandusay at sumisigaw. Tol, huwag mo kong iwan! Hindi kita iiwan! Sigaw ni Falcon pabalik. Ramos, smoke! Roger! Umusok ang paligid. Sa makapal na usok, gumapang si Falcon patungo kay Ibarra. Kaya mo pa? Tanong niya habang hinihila ang kasama. Hindi ko alam, sagot ni Ibarra habang nanginginig. Parang wala na. Oy, tingnan mo ako! Sigaw ni Falcon. Buhay ka pa hanggat humihinga ka, lalaban tayo. Ugok, huwag kang mamamatay sa harap ko. Isa pang pagsabog ang nagpayanig sa lupa. Nagkatinginan sila ni Ramos. Falcon, napapaligiran na tayo. Saglit na tumahimik si Falcon. Narinig niya ang sariling paghinga sa loob ng helmet. Mabigat at mabilis ang lahat. Kailangan nating maghiwa-hiwalay, sabi niya. Sigurado ka? Tanong ni De La Cruz. Kung magkakadikit tayo, isang pasabog lang nila, tapos tayo. At ikaw? Tanong ni Ramos. Maghahanap ako ng cover, sagot niya. Magkita tayo sa extraction point. Falcon, go! Sigaw niya. Naghiwa-hiwalay sila. Tumakbo si Falcon. Nakayuko, dumadaplis ang bala sa konkretong pader na dinaanan niya. Nakakita siya ng abandonadong istruktura. Parang lumang paaralan o barangay hall. Wasak na ang kalahati ng bubong. Pumasok siya at sumandal sa malamig na pader. Sa labas, patuloy ang putukan. Ang mga siraulong yon, bulong niya sa sarili. Ganito na ba talagang katapusan? Umupo siya sa sahig habang hinahabol ang hininga. Nararamdaman niya ang pagod na hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa niya bilang isang sundalo. Kung dito na ako matatapos, mahina niyang sabi at napatawa ng mapait. Hindi man lang ako nakatikim ulit ng babae. May bala na tumama sa pader malapit sa kanyang ulo. Napayuko siya. Kung mamamatay man ako, bulong niya. Sana kahit bago ako mamatay, makakita man lang ako ng babae. Napailing siya sa sarili. Ano ba to, Falcon? Ilang taon ka na, para kang teenager na init na init. Ngunit totoo naman yon. Ilang taon na siyang nasa serbisyo. Ilang taon na rin mula nang huli siyang nakaramdam ng init ng isang babae. Ng lambing na hindi galing sa alaala niya kapag may kasama siyang babae. Ang babaw mo, sabi niya sa sarili. Sa gitna ng gyera, yan pang iniisip mo. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Gumuho na ang bahagi ng kisame. Napasubsob siya sa sahig. Sa pagbagsak ng mga debris, may isang maliit na bagay ang nahulog malapit sa kanyang kamay. Isang lumang litrato na nakaipit sa pagitan ng sirang kahoy at mga alikabok. Saglit siyang natigilan. Ano to? Pinulot niya yon at nakita ang isang litrato ng babae na walang saplot. Hubad ito, ngunit hindi malaswa ang dating. Luma na ang papel at may mga lukot at bahagyang punit sa gilid. Parang matagal nang tinatago. Sa unang tingin, hindi ang katawan ang napansin niya, kundi ang mukha ng babae. Grabe, bulong ni Falcon. Ang ganda naman niya. Ang babae sa litrato ay nakatingin ng diretso sa kamera. Parang hindi nahihiya o natatakot. May mapang-akit na mga mata, kaya napakagatlabi siya. Totoong babae ka ba? Buhay ka ba? Bulong ni Falcon. Hinimas niya ang gilid ng litrato. Sige at tingnan mo ako ng ganyan. Akitin mo ako para hindi ako matakot sa buhay ko. Sa labas, may sumigaw. Clear that structure! Nanigas si Falcon. Anak ng... Tiningnan niya ulit ang litrato. Kung may himalaman, baka ikaw na yon. Thank you, ganda. Napangiti siya sa sariling kabaliwan.
Ang tagal ko nang hindi nakakakita ng ganitong muka. Tagal na nang huli kong magbar. Ibinulsa niyang litrato sa loob ng uniforme malapit sa dibdib. Sige, samahan mo ako. Dito ka lang sa dibdib ko. Tumayo na si Falcon. Sa eksaktong sandaling yon, may narinig siyang kakaibang sipol sa hangin. Tumalon siya sa kabilang bahagi ng silid. Gumulong sa likod ng makapal na haligi. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong estruktura. Ang lugar kung saan siya nakatayo kanina parang biglang nabura. Wasak, butas ang sahig at nawasak ang pader. Natabunan siya ng alikabok. Aray! Sigaw ni Falcon habang nakadapa. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Pagmulat niya, nanginginig ang kanyang kamay. Buhay pa ako, bulong niya. Dahan-dahan siyang umupo. Tumingin siya sa lugar na tinayuan niya kanina. Kung hindi siya yumuko, kung hindi siya gumalaw, patay na sana siya. Sa labas, unti-unting humihina ang putukan. Narinig niya sa radyo ang boses ni Ramos. Falcon! Falcon, sumagot ka! Dinampot niya ang radyo at mahinang tumawa. Buhay pa! Akala namin tapos ka na! Sigaw ni De La Cruz. Nasaan ka na? Sa lumang gusali. Makakagalaw ka pa? Tanong nito. Kaya, sagot naman niya. Kaya ko pa. Pinatay niya ang radyo sandali. Tumingin siya ulit sa litrato. Hindi kita kilala, bulong niya. Hindi ko alam kung sino ka, kung buhay ka pa, kung may nagmamay-ari sa'yo. Hinaplos niya ang kupas na papel. Pero kanina, pakiramdam ko hindi ako nag-iisa. Sa unang pagkakataon sa gitna ng giyera, may naramdaman siyang kakaibang katahimikan. Naging pampakalma niya ang litrato na yon. Muling umalingaw-ngaw ang boses sa radyo. Falcon, move na tayo. Copy, sagot niya. Tumayo siya, itinago ang litrato pabalik sa loob ng uniforme. Hindi ko alam kung anong kabaliwan to, sabi niya habang naglalakad palabas ng wasak na gusali. Pero mula ngayon, dala kita. Sa labas, sinalubong siya ni Ramos. Akala ko talaga wala ka na. Hindi pa, sagot ni Falcon. Masamang damo ko. Habang naglalakad sila palayo sa lugar ng engkwentro, naramdaman niya ang bigat ng pagod at takot. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may kakaibang init sa kanyang dibdib. Pagbalik sa base, parang ibang mundo na ulit. Wala ng mga sigaw at pagsabog. Ang ingay ng giyera napalitan ng ingay ng kutsara sa metal na plato. Ng mga sundalong nagtatawanan, ng radyo sa malayo na tumutugtog ng lumang kanta. Uy, buhay pa si Falcon! Biro ni Ramos habang binabagsak ang bag sa kama. Sayang, sagot ni De La Cruz. Kala ko makakakuha na ako ng pwesto niya. Si Raulo, mahinang sagot ni Falcon. Pero may bahagyang ngiti. Grabe yung gusali na pinasok mo, sabi ni Ramos. Buti nakalabas ka. Timing lang, sagot niya. Timing? Ulit ni De La Cruz. Pre, himala na yun. Hindi sumagot si Falcon. Tahimik lang siyang naghubad ng vest. Inilapag ang rifle at naupo sa gilid ng kama. Maliligo muna ako, sabi ni Falcon. Sa loob ng barracks CR, habang bumubuhos ang malamig na tubig sa ulo niya, bumalik sa isip niya ang mukha ng babae. Pagkatapos maligo, bumalik siya sa kama niya. Tahimik na ang iba at may naglalaro ng baraha sa isang sulok. Dahan-dahan niyang inilabas ang litrato. Sa ilalim ng ilaw ng bumbilya, mas malinaw na yon. Kupas ang kulay at may mga gasgas sa ibabaw. Parang matagal nang hawak-hawak ng kung sino. Sinong nagdala sa'yo dito? Bulong niya. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng larawan. Hubad ang babae, pero hindi yon ang unang pumasok sa isip niya ngayon. Ngayon, mas napansin niya ang kahinaan nito. Ang paraan ng paghawak ng babae sa sarili. Napalunok agad si Falcon. Bakit siya nagpakuha ng ganitong larawan? Narinig niya ang boses ni Ramos mula sa kabilang kama. Uy, Falcon! Anong tinitingnan mo dyan? Walang pag-aalinlangan. Itinupi niya ang litrato at ipinasok sa ilalim ng unan. Wala. May girlfriend ka bang tinatago? Tokso ni De La Cruz. Mukha bang nagkaroon ako ng girlfriend? Alam mong mabilis ako magsawa sa babae.
At kung meron man, hindi ko ipapakita sa'yo, sagot ni Falcon. Nagtawanan sila, ngunit pagdating ng gabi, nang isa-isa nang humihilik ang mga kasama niya, muli niyang inilabas ang litrato. Tahimik ang barracks at tanging electric fan ang umiikot. Humiga siya ng patagilid habang hawak ang litrato sa harap ng mukha. Baka sa isa sa mga kasama ko to, bulong niya. Baka may sundalong nagdala sa'yo dito. Napaisip siya. Baka may nagmamahal sa'yo. Isang kakaibang kirot ang dumaan sa dibdib niya sa ideyang yon. Hindi ko alam kung dapat kitang hawakan, sabi niya sa sarili. Pero ang random ng pagkakita ko sa'yo, parang hindi aksidente. Pinagmasdan niya ang mukha ulit pababa sa katawan nito na walang saplot. Sa pagkakataong yon, parang bigla siyang nanghina. May bakas ng pangaakit sa mga mata ng babae. Parang may hinihintay na gawin ang sino mang titingin doon. Sandali siyang pumikit at mahinang nagmura. Ano ba to? Para akong teenager na sabik na sabik. Unti-unting gumapang ang lungkot kay Falcon. Sa gyera may ingay, adrenaline at may kasamang takot. Sa base, kapag tahimik na, doon sumisilip ang pag-iisa. Narinig niya ang sariling paghinga. Nararamdaman niya ang bigat ng mga taon na ginugol sa serbisyo. Mga taon na walang yakap na totoo, walang haplos ng babae na matagal niyang hindi nadama. Ang tagal, bulong niya. Kaya ako siguro ganito. Pagmulat niya, nakatitig pa rin siya sa litrato. May kung anong init na unti-unting sumisibol sa ilalim ng balat niya. Baliw ka, Falcon, mahina niyang sabi sa sarili. Ngunit habang mas matagal siyang nakatitig, mas nararamdaman niya ang pagiging tao niya. Marahan niyang ipinasok ang kaliwang kamay sa loob ng kanyang pajama. Namungay ang mga mata ni Falcon habang nakatingin sa larawan. Napapikit siya ng mariin habang dinadama ang sarili. Sa dilim ng gabi, parang may koneksyon. Hindi yun bastos o marumi. Tinutugon niya lang ang kanyang pangangailangan. Pasensya ka na, mahina niyang sabi ng matapos. Humiga siya ng patihaya habang hinahabol ang hininga. Anong ginawa mo? Bulong niya sa sarili. Umupo siya at inilapag ang litrato sa kama. Tiningnan niya ang mukha ng babae. Pareho pa rin ang ekspresyon doon. Pero sa loob niya, may gumapang na hiya. Ikaw yung nagligtas sa akin, sabi niya, halos galit sa sarili. Tapos, hindi niya tinapos ang pangungusap. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Baboy mo, bulong niya sa sarili. Hindi ka man lang nag-isip. Pakiramdam niya, nilapastangan niya ang isang bagay na dapat sana'y iginalang. Hindi ka naman totoo, sabi ng isang parte ng isip niya. Litrato ka lang. Pero may isa pang boses na sumasagot. Hindi dahilan yon. Mabilis niyang itinupi ang litrato at ibinalik sa loob ng bag. Itinago niya na at para na siyang baliw na kausap ang sarili. Sarili laban sa sarili na lang talaga para kay Falcon. Ilang araw matapos niyang iwasan ang litrato. Isang hapon na wala silang operasyon, nag-iisa si Falcon sa barracks. Tahimik ang paligid, karamihan ng kasama niya'y nasa ilog. May ilan sa labas na nagkukwentuhan. Binuksan niya ang kanyang locker. Naroon pa rin ang litrato, nakatiklop sa loob ng maliit na pouch. Hindi ka pa rin nawawala, bulong niya. Dahan-dahan niya yung inilabas at umupo sa kama. Inilapag niya sa hita niya at pinagmasdan ulit ang mukha. Habang pinupunasan niya ang alikabok sa gilid, may napansin siyang sulat sa likod. Sandali! Binaliktad niya ang litrato. May kupas na sulat kamay. Halos hindi mabasa sa una, pero inaninag niya sa ilalim ng ilaw. Barangay San Isidro, Quezon. Napalapit ang mukha niya. May kumpletong address doon. At sa ilalim nun, nakalagay ang isang pangalan. Samara Quinto. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Samara ang pangalan ng babaeng to. Hindi niya napigilan ang pagngiti. Bahagya niyang hinimas ang pang-ibabang labi. Hindi naman siya santo. Aaminin niyang attracted talaga siya kay Samara. Ito ang tipo niya sa babae.
Gusto niyang makita kung totoo siya. Kung ang mga mata sa litrato ay ganoon din sa personal. Kung pati sa personal ay maa-attract din ba siya. Ang babaw mo, bulong niya sa sarili. Pero hindi niya maitanggi na sa tuwing naaalala niya ang gabing nag-init ang katawan niya dahil sa litrato, may kasamang curiosity na yon. Sa tuwing bumabalik siya sa Maynila noon, diretso siya sa mga bar. Doon siya nakakakita ng mga babaeng game din. Minsan nga, hindi niya na alam ang pangalan. Isa siyang liberated na lalaki. Walang ilusyon sa forever. Hindi naniniwala sa pag-ibig. Isang gabi, habang nagiinuman sila sa labas ng barracks. Pre, pagbalik natin sa Maynila, saan tayo? Tanong ni De La Cruz. Same place, sagot ni Ramos. Gusto ko na rin may maikama. Pero depende kung may maligawan ako. Napatingin ang mga ito kay Falcon. Ikaw? Tanong ni Ramos. Saan ang dayo mo? Ewan, sagot niya. Wala ako sa mood. Trip ko lang magpahinga. First time yun Samantalang nun, kapag uuwi ka, ikaw tong hayok na hayok maghanap agad ng babae. Hindi ka ba maghahanap? Tukso ni Ramos. Napailing siya. Hindi muna. Wow, sabi ni De La Cruz. Himala. Hindi niya masabi sa mga ito na may litrato siyang iniingatan, na may pangalang bumubulong sa isip niya. Basta sa kanya na lang yon at ayaw niyang malaman ng iba. Pagbalik niya sa kama, inilabas niya ulit ang litrato. Hindi ako naghahanap ng pag-ibig, sabi niya ng diretso sa mukha ni Samara. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Parang kinakausap niya talaga ito. Gusto ko lang malaman kung bakit ka napunta sa gitna ng gyera. Hinaplos niya ang likod kung saan nakasulat ang address. Kapag nag-leave ako, pupuntahan kita. Hindi siya romantikong tao. Hindi siya naghahanap ng forever. Pero gusto niyang malaman kung ang apoy na nararamdaman niya ay pareho sa personal. Kung sakaling magkita sila, kung sakaling bukas si Samara sa gusto niya, baka naman pwedeng ito na lang ang babaeng ikama niya habang nagbabakasyon. Napailing siya. Ang kapal mo. Di ka nga kilala nito. Pero hindi niya mapigilan. Sa unang pagkakataon, hindi bar ang naisip niyang puntahan sa Maynila, kundi isang barangay sa Quezon. Isang pangalan. Isang babae na minsang naging pagitan ng buhay at kamatayan. Samara Quinto, mahina niyang ulit. Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman kong kuryosidad sa'yo, pero hahanapin kita. Maaga pa nang makarating si Falcon sa Quezon. Napatingin siya sa dagat at marahang bumuntong hininga. Hanggang sa sandaling yon, hindi pa rin siya makapaniwalang nandoon siya. Hindi siya ang tipo ng lalaking dadayo pa sa malayo para lang sa isang babae. Yun pa lang ang unang beses. Marami na siyang napagtanungan tungkol kay Samara. At ang mga impormasyon na yon, pinagtagpi-tagpi na lang niya. Dito na po ba yung nursery ni Samara Quinto? Tanong niya sa isang matandang mangingisda na nakaupo sa bangka. Tawid ka lang dyan, iho, sagot ng matanda, sabay turo sa maliit na bakod na may nakasabit na karatulang kahoy. Yung maraming paso. Salamat po. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang kakaibang kabog sa dibdib. Kalma, wala kang gagawing kakaiba. Pagliko niya sa makitid na daan, nakita niya ang isang maliit na seaside nursery. May mga halamang nakasabit at may mga paso na maraming halaman. Sa likod nito, tanaw ang dagat. At doon niya nakita si Samara. Nakatalikod ito at nagdidilig ng halaman gamit ang hose. Nakasuot ng simpleng kremang damit na bahagyang nabasa sa may laylayan. Napakagatlabi si Falcon at tinitingnan ito mula ulo hanggang paa. Bahagya niyang binaba ang sunglasses. Siya na ba si Samara? Mas maganda ang katawan niya sa personal. Umikot ang babae at parang naramdaman na nandoon siya. Napatingin siya sa mukha nito. May pawis sa noo, natatamaan ng araw ang balat. Sobrang ganda para sa kanya. Samara, mahina niyang bulong. Napatingin ang babae sa kanya. May kailangan po kayo? Napalunok siya sa lambot ng boses nito.
Umiwas siya saglit ng tingin. Iniisip niya kung papayag ba ito sa gusto niyang mangyari. Gusto niya sanang alukin ng casual relationship dahil sa atraksyon na nararamdaman. Pero papayag kaya ang isang babaeng mukhang inosente at naninirahan sa isang tahimik na probinsya? Pakiramdam ni Falcon kapag sinabi niya masisipa lang siya nito pabalik sa Mindanao. Napanunok ulit si Falcon. Nanunuyo na talaga ang lalamunan. Ikaw ba si Samara Quinto? Bahagyang kumunot ang noo ng babae. Oo, bakit po? Tumibok ng malakas ang puso niya. Wala siyang maisagot. Balak niya lang na ipakita rito ang larawan nito na walang saplot. Aayain ng ugnayan na dati pa naman niyang ginagawa. Pero parang mali. Baka mabigla ito. Isipin pang stalker siya at manyak. Aaminin niyang makamundo siya, pero hindi siya sobrang manyak. Hindi siya sobrang bastos. Kung ayaw ng babae, hindi niya pipilitin. Pero bakit hindi niya magawang tigilan ang pagtuklas tungkol kay Samara sa higit na paraan? Bibili ka ba ng halaman o seeds? Magiliw nitong tanong. Umawang ang bibig ni Falcon. Oo, bibili ako. Para siyang timang na nauutal. Hindi naman siya ganoon. At sa ilalim ng hiya, may isa pang mas madilim na pagnanasa. Na dati kung nasa bar lang ito sa Maynila, baka matagal niya nang inaya. Pero ngayon, habang nakatayo si Falcon sa harap ng babaeng ito na may hose sa kamay at lupa sa kuko, parang hindi bagay ang ganoong mundo dito. Hindi siya ganun, bulong niya sa sarili. Sir? Tanong ni Samara at mas seryoso na. Tinatanong ko po kung anong seeds ang bibilhin ninyo, saka bakit po kayo ganyan makatingin? Kilala niyo po ba ako? Napakurap si Falcon nang matanong siya ni Samara. Hindi kita kilala. Mabilis niyang sagot, sabay iwas ng tingin. Ibig kong sabihin, ngayon lang kita nakita. Bahagyang kumunot ang noo ni Samara pero ngumiti pa rin. Ganun po ba? Mukhang hindi ka nga po taga rito. So anong seeds po ang hanap ninyo? Napatingin siya sa mga nakahilera sa mesa. May maliit na supot na may label na pechay, kamatis, talong, zinnia at sunflower. Wala siyang ideya kung ano ang dapat piliin. Wala naman talaga siyang balak na bumili. Ano bang madaling alagaan? Tanong niya, pilit na ginagawang kalmado ang boses. Marami po, sagot ni Samara at bahagyang lumapit. Depende po kung may araw ba sa inyo o lilim at kung gaano kayo kadalas magdilig. Napakamot si Falcon sa batok. Tamad siyang magdilig. Sa kondo niya sa Maynila, kahit cactus namamatay. Bukod doon, sa isang maliit na resort lang siya nanatili. Hindi pa naman kasi siya sigurado kung magtatagal sa probinsyang yon. Yung hindi masyadong kailangan ng tubig, sagot niya at medyo pilyo ang ngiti. Sinusubukan kung pareho ba ang naaabot ng mga utak nila ni Samara. Baka kasi may ibang bulaklak akong mas kayang diligan. Natahimik si Samara at napakurap ito. Ano pong bulaklak? Sandaling napangiwi si Falcon. Hindi nito nakuha ang biro. Mas lumakas tuloy ang pakiramdam niya na hindi niya ito maaya sa gusto niya. Kahit pa sabihin niya ng direkta. Wala, joke lang. Agad niyang bawi. Sunflower na lang. Ngumiti si Samara ng sobrang inosente. Maganda po yan, pero kailangan po niya ng araw at regular na dilig. Araw? Napatingin siya sa dagat. Marami namang araw dito. Sa inyo po sa bahay, paglilinaw nito habang tumatawa ng bahagya. Oo, meron din. Kahit hindi siya sigurado kung saan na napunta ang usapan. Lumakad si Samara papunta sa isang istante at kumuha ng supot ng sunflower seeds. Mabuti na lang at nakasuot siya ng sunglasses. Hindi niya mapigilang pasadahan ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Napailing si Falcon. Hindi pinibigyan ng larawang napulot niya ang ganda ng hubog ng katawan ni Samara. Ilang pak po? Malambot na tanong ni Samara. Bigla siyang bumalik sa ulirat. 2. Inabot nito ang mga supot sa kanya. Nagkabanggaan ang mga daliri nila.
Sandaling parang may dumaloy na kuryente sa kanyang balat. Napatingin siya sa mukha nito na malinis at walang bakas ng anumang mali siya. "Magkano?" tanong ni Falcon at medyo namamaos na sa pagpipigil ng nararamdaman. Sinabi naman nito ang presyo at matamis na ngumiti. Inilabas niya ang wallet at nag-abot ng 1,000. Medyo nanginginig pa nga siya. "Sa'yo na ang sukli." Nagulat si Samara. Hindi po. Okay lang." Putol niya. "Support sa small business." Ngumiti ito at halatang nahihiya. "Salamat po, pero hindi naman kailangan. Gusto ko mag-support." Mariin niyang sabi at sa unang pagkakataon, tumitig siya ng diretsyo sa mga mata nito. Saglit na natahimik silang dalawa. Ang hangin mula sa dagat ay humaplos sa buhok ni Samara. Sa likod nito, may mga halamang nakasabit na bahagyang umuugoy. "Taga rito po ba kayo?" tanong ni Samara, marahang binasag ang katahimikan. "Hindi," sagot niya. "Galing akong Mindanao, pero sa Maynila ako nakatira." "Ang layo naman po." Bahagyang napataas ang kilay nito. "Bakit po kayo napadpad dito?" Napalunok siya. Hindi niya mabanggit ang tungkol sa litrato. Hindi niya kayang sabihin na nakita niya ang hubad nitong larawan na matagal na niyang tinititigan. Pinag-isipan, pinagpantasyahan at ginawang dahilan ng pagpunta roon. "Bakasyon," sagot niya sa wakas. "May kausap ako dito. Napadaan lang." Tumango si Samara. "Mabuti po at napadaan kayo. Tahimik po dito. Nakakatulong sa pag-iisip." Napangiti siya. Ikaw, dito ka na talaga nakatira?" "Opo, dito ako lumaki." Saglit na nag-iba ang ekspresyon nito. "Mas gusto ko ang probinsya kaysa syudad." "Bakit naman?" tanong ni Falcon at sobrang interesado. "Maingay po kasi sa syudad. Masyadong mabilis. Dito, mas ramdam ko ang sarili ko." Tinamaan siya sa mga salita nito. Sa Maynila, mabilis ang lahat. Pera, babae, inuman, kama. Doon, tila mabagal nga naman ang oras. Tumango si Samara at tiningnan ang supot na hawak niya. "Kayo po, mahilig ba kayo sa halaman?" Napatawa siya ng mahina. Hindi." Nagulat ito. "Talaga po? Akala ko po ay hobby ninyo." Hindi." Pag-amin niya. "Sa totoo lang, tamad ako sa mga ganitong gawain." Tumawa si Samara na malinaw at sobrang gaan. "Nako, mahihirapan po kayo sa sunflower." Baka naman matuto ako," sagot niya habang nakatitig dito. "Pwede ko po kayong turuan." Alok nito at walang bahid ng mali siya. Samantalang siya kung ano-anong tumatakbo sa utak. Sandaling napatigil si Falcon. Siya na lang talaga ang sumasaway sa sarili niya. Paano?" tanong niya. "Ganito po," sabi ni Samara sabay kuha ng maliit na paso. "Lagyan muna ng tamang lupa, huwag masyadong siksik. Tapos ilagay ang seeds, takpan ng manipis, diligan ng tama, huwag sobra, huwag kulang." Pinagmamasdan niya ang mga kamay nito habang ginagawa ang demo. May lupa sa kuko, may pawis sa noo. Simple pero may kakaibang ganda. "Ang halaman po parang tao," dagdag nito. "Kapag sobrang alaga, nalulunod. Kapag kulang, natutuyo." Napalunok si Falcon. Maling-mali na pumunta siya roon at ito ang isiping magiging babae niya sa bakasyong yun. Halatang tahimik ang buhay nito sa probinsya. Malayong pumayag sa kanyang gusto. "Sir?" Tawag nito nang mapansing nakatitig siya. "Falcon," sabi niya bigla. "Falcon ang pangalan ko." Sir Falcon." Ngumiti ito ng tipid. Masarap pakinggan ang pangalan niya mula sa bibig nito. Huminga siya ng malalim. "Samara naman po ang pangalan ko." Napangiti si Falcon. "Maganda ang pangalan mo." Namula ito ng bahagya. "Salamat po. May iba pa po ba kayong kailangan?" Gusto niyang sabihin na ito ang kailangan niya. Pero hindi niya magawa. Malakas ang pakiramdam niyang hihima siya ng selda kapag hindi pa siya tumigil sa pantasya niya kay Samara. "O wala na," sagot niya. "Siguro
Babalik ako kapag tumubo na to. Ngumiti ito. Sana po tumubo. Sana nga. Habang papalayo siya, naramdaman niya ang bigat sa dibdib. Hindi niya nabanggit ang litrato. Hindi niya naitulak ang balak. Sa halip, may hawak siyang 2 supot ng seeds na hindi niya alam kung paano alagaan. Anong ginagawa mo, Falcon? Bulong niya sa sarili. Sa bawat hakbang palayo sa nursery, mas lumilinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi siya sanay sa ganoong pakiramdam. Hindi yun basta pagnanasa. May halong paggalang at pag-aalinlangan ang nararamdaman niya kay Samara. Hindi niya ibinalik ang litrato. Nasa bulsa pa rin yon ng araw na umalis siya sa nursery. Hindi niya sinabi kay Samara na sinadya niyang hanapin ang address. Hindi niya inamin na ilang gabi niya itong tinitigan. Hindi niya kayang sabihin na dahil sa isang hubad na larawan, bumiyahe siya ng ilang oras papunta sa probinsya. Baka isipin niya, manyak ako, bulong niya sa sarili habang naglalakad sa tabing dagat. Ginulo niya ang buhok. Bumalik na lang kaya ako ng Maynila. Ano bang ginagawa ko sa lugar na to? Sa iba ko na lang ibubuhos ang frustrations ko sa kanya. Kaso, kinabukasan, bumalik siya. Hindi niya matiis. Gusto niya ulit makita si Samara. Lumapit siya sa bakod ng nursery kung saan abala si Samara sa pag-aayos ng mga paso. Good morning, bati ni Falcon. Napatingin si Samara, bahagyang nagulat pero ngumiti rin. Oh, Sir Falcon, di ba? Oo, tumango siya. Pwede bang magtanong? May kailangan ba kayong tumulong dito? Kahit anong trabaho? Bahagyang kumunot ang noo ni Samara. Trabaho? Nakabakasyon kasi ako. Sagot niya agad. Sundalo ako at kagagaling ko lang sa giyera. Nasabi ko na sa Maynila ang hometown ko pero nagbakasyon ako rito. Ngayon medyo bored na kasi ako. Gusto ko lang sana ng pagkakaabalahan habang nandito. Umawang ang bibig nito. Sundalo pala kayo? Oo, naka-leave. Tumawa si Falcon. Bakit hindi ba halata? Mas mukha bang rebelde? Nanlaki ang mga mata nito. Ay, hindi po. Tumawa lang ulit siya. Alam niya naman yon. Hindi siya papayag na magmukha lang rebelde. Masyado siyang gwapo at mabango ngayon. Tahimik sandali si Samara. Mukhang tinitimbang kung tatanggapin siya. May experience ka ba sa pag-aalaga ng halaman? Sabi mo wala. Wala nga. Sagot niya ng diretso. Pero marunong ako magbuhat. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Kahit na maliit lang ang sweldo, pakainin mo lang ako. Napangiti si Samara. Okay, sige. Actually, nag-iisip na nga ako kung kukuha ng tauhan. Hindi ko na kasi kaya ang ibang malalaking paso. May sira yung bakod sa likod. Kung gusto mong subukan magtrabaho dito, yun ang unahin mo. Papintura na rin ng kulay puti. Kaya ko yan. Hindi kita mababayaran ng malaki. Dagdag niya. Hindi ko kailangan. Sagot niya agad. Gusto ko lang ng may ginagawa. Hindi niya masabi ang totoong dahilan na gusto niyang mapalapit, na gusto niyang makita ito higit pa sa larawang napulot niya. Habang inaayos niya ang bakod sa likod, narinig niya ang boses ng isang batang lalaki. Mama! Napalingon si Falcon. Isang batang lalaki, siguro mga 5 o 6 na taong gulang. Tumatakbo papunta kay Samara. Elio, dahan-dahan, sabi ni Samara sabay salo sa bata. Natigilan si Falcon. Elio? Anak ko, sabi ni Samara nang mapansing nakatingin siya. Elio, mag-good morning ka. Good morning po, sabi ng bata at medyo nahihiya. Good morning, sagot ni Falcon, biglang naging maingat ang boses. May asawa ka na? Tumawa naman si Samara. Anak lang na madaldal at makulit, walang asawa at wala ring boyfriend. Nasaan ang ama niya? Sumagot naman si Samara. Hiwalay na kami, ang toxic eh. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya naman ay may asawa na ito. Delikado siya gayong hinaharot niya. Tiningnan niya ang bata. Wala namang kaso sa kanya kung single mother si Samara. Bahagya siyang natigilan. Bakit niya biglang naisip yon?
Okay lang ang single mother na para bang may balak na siyang mag-asawa. Agad siyang napailing. Pilit ginigising ang sarili sa kahibangan. Habang bumabalik siya sa pag-aayos ng bakod, naririnig niya ang usapan ng mag-ina. Mama, pwede po ba akong maglaro sa may pampang? Please? Pagkatapos mong kumain, Elio, sagot ni Samara. Huwag kang magbabasa, ha? Lagot ka sa akin. Napangiti si Falcon nang hindi namamalayan. May lambing sa paraan ng pagsaway ni Samara sa anak. Ilang oras siyang nagtrabaho, nagbuhat ng mga sako ng lupa. Nag-ayos ng sirang poste. Bukas pa siya magpipinta ng bakod dahil hindi pa nakakabili si Samara ng pintura. Pagod ka na? Tanong ni Samara habang inaabutan siya ng tubig. Kaya pa, sagot niya. Hindi ka sanay sa ganitong init siguro? Tumawa siya. Sundalo ako. Mas intense ang training namin. Mas mainit sa pinanggalingan ko. Kapag pinapadala kami sa Mindanao, nakabaon na sa lupa ang isa kong paa. Hindi na ito nagtanong tungkol doon. Maya-maya ay kumain na sila. Nalaman niya na kasama nito sa buhay ang ama na may sakit at ang anak na si Elio. Talagang mabait si Samara kahit saan niya tingnan, kaya wala dapat lugar ang makamundo niyang pagnanasa. Samara! Tawag ng ama ni Samara. Papa, nandito po ako, sagot ni Samara at agad na lumapit. Napansin ni Falcon kung paano nito inalalayan ang matanda paupo sa bangko. Mainit ngayon, Papa. Huwag muna kayong lalabas masyado. Ang tigas po talaga ng ulo. Tahimik lang si Falcon habang pinapanood. Hindi ito babaeng naghahanap ng casual. Hindi ito babaeng magpapaikot sa bar. Tatawa sa maruming biro at sasama kung saan may alak. May anak si Samara. May ama na inaalagaan. May sariling mundo malayo sa mundo ni Falcon. At doon nagsimulang kumirot ang konsensya niya. Anong ginagawa mo dito? Bulong niya sa sarili habang nagpapako ng kahoy. Noon, kapag may nakilala siyang babae sa Maynila, malinaw ang usapan na walang commitment. Ayaw niyang magkaroon ng girlfriend o asawa. Lahat ng nakakausap niyang babae at nadala sa kama, game na game palagi. Pareho silang may gusto. Pareho silang may alam sa laro. Pagkatapos, tapos na. Walang hinanakit na maiiwan. Pero kay Samara, hindi niya kayang lapitan at sabihing, gusto kita, pero hanggang kama lang. Hindi niya kayang magsinungaling na may intention siya kung wala naman. At hindi rin niya kayang aminin na hindi siya naniniwala sa pag-ibig. Napo-frustrate ako sa nararamdaman ko sa kanya. Gusto ko siyang dalhin sa kama, pero hindi ko kaya na lokohin siya. Tapos sasabihin ko na ayoko ng commitment. Hindi ako ganun. Hindi ako susuyo ng babaeng iiwan ko lang sa bandang huli o aasa na magiging totoo ang sa amin. Babaero ako pero hindi man loloko. Kinagabihan, bumalik siya sa resort. Hindi siya dapat magtatagal pero yon at naghanap na siya ng maliit na apartment na pwede niyang upahan. Gusto niya pang makilala si Samara pero hindi na dahil sa pagnanasa lang. Gusto niya pa itong makilala ng mas malalim. Dapat umalis ka na, sabi niya sa sarili habang nakahiga. Dapat bumalik ka na sa Maynila, tapos dun ka na maghanap ng babae. Madali pa, hindi pa masyadong malalim. Pwede pa siyang sumakay ng sasakyan pabalik ng Maynila. Pwede pa siyang bumalik sa dati niyang buhay. Pumunta sa mga bar, maghanap ng mga pansamantalang babae. Walang komplikasyon. Pero kinabukasan, bumalik pa rin siya sa nursery ni Samara. Hindi niya talaga mapigil, parang may puwersang palaging humihila sa kanya. Kapag hindi niya nalaman kung ano ang damdaming yon, pakiramdam niya ay babalik at babalik lang siya sa Quezon. Hindi ka ba nagsasawa? Tanong ni Samara habang tinutulungan niya ito na maglipat ng mga paso. Hindi, sagot niya. Bakit ka ba nandito talaga? Biglang tanong ni Samara. Natigilan siya at napalunok. Sinabi ko na, gusto ko ng tahimik na lugar. Sa Manila kasi puro ingay. May pamilya ka doon? Tanong niya.
Meron pero relatives na lang, sagot niya. Girlfriend? Umiling siya. Wala. Bakit naman? Tanong nito na parang simpleng pag-usisa lang. Hindi ako naniniwala sa ganun, sagot niya bago niya napigilan ang sarili. Sa alin? Sa pag-ibig. Ayoko ng commitments, lalo na't sundalo ako. Nadedestino ako sa malayo. Hindi sigurado kung babalik na buhay o patay. Ayoko na may naghihintay sa akin kasi nasanay ako na wala talaga naghihintay sa pagbabalik ko. Okay na sa akin yung mga panandaliang koneksyon, sabi ni Falcon. Napatingin si Samara sa kanya ng mas seryoso. Tumawa na lang siya. Yun ang unang beses na nasabi niya sa ibang tao ang mga rason niya. So, wala ka pang nagiging totoong relasyon? Babaero ka? Medyo gulat na tanong ni Samara. Natahimik siya. Gusto niyang magsinungaling. Pero gusto niya rin na maging totoo. At na kay Samara na lang kung tatanggapin siya. Oo, babaero. Hindi ko itatanggi. Pero hindi ako manloloko. At yung mga babae na gusto lang din naman ng gano'n ang pinapatulan ko. Sorry, baka hindi mo maintindihan. Umiling si Samara. Hindi, naintindihan ko naman. Nabasa ko na yan sa mga libro. Medyo liberated nga ang mga tao sa inyo. Hindi naman ako nanghuhusga. Hindi lang siguro makapaniwala na may nakilala ako. At siguro kasi conservative kami at ang mga tao rito, kaya bihira lang talagang babaero. Mostly mga manloloko o yung nagkaroon ng kabit. Natawa na lang silang pareho. Pero habang pinagmamasdan niya si Samara, gustong itanong ni Falcon kung bakit nagbigay ito sa ibang tao ng mga larawan na wala itong saplot. Wala siyang nakitang conservative na kukunan ng sarili ng nakahubad. Ayaw niyang manghusga. Hindi naman siya nito hinusgahan. Talagang curious lang si Falcon sa tumatakbo sa isip ni Samara noong mga panahong yon. Pero naisip mo na magkaroon ng girlfriend? Tanong pa ni Samara. O kaya ng asawa kasi syempre hindi naman habang buhay na sundalo ka. Magre-retire ka rin. Paano kapag nalagpasan mo lahat ng engkwentro, wala kang uuwi ang pamilya? Mahinang tumawa si Falcon. Hindi ko pa iniisip yan. Malayo pa naman. Saka siguro, hindi ko pa rin talaga nakikita ang babaeng para sa akin. Hindi niya sigurado kung kailan huling naging totoo ang mga relasyon niya. Sa mga babaeng nakasama niya noon, laging may mutual na kasunduan. Walang lalim o mga pangakong iniwan. Pero habang pinapanood niya si Samara, napunasan ng pawis sa noo. Habang tinatawag nito si Elio para ipakita ang buhangin na ginawa nitong kastilyo. Habang inaakay nito ang ama papasok ng bahay. May kung anong humihila sa kanya paalis sa pagnanasang nararamdaman niya noong una. Hindi niya kayang bastusin ang mundo nito. Falcon, tawag ni Samara. Ano? Salamat, sabi niya. Malaking tulong ka rito sa nursery. Wala yon. Habang nagmamaneho siya pa uwi, mabigat ang kalooban niya. Dapat umalis na ako. Ginugulo ko lang ang buhay ni Samara. Hindi siya bagay dito. Hindi siya sigurado kung kaya niyang magbago para dito. At ayaw niyang sirain ang isang babaeng mukhang maayos ang mundo bago siya dumating. Pero pagdating ng gabi, habang nakahiga siya sa maliit na apartment at naririnig niya ang alon, may puwersang tila humihila sa kanya pabalik. 1 linggo lang, bulong niya sa sarili. 1 linggo pa. Pero alam niyang nagsisinungaling siya. Dahil sa bawat umaga, hindi na kailangan ni Falcon na pilitin ang sarili na bumalik sa nursery. At sa bawat tingin ni Samara, mas lalo siyang nalulubog. Hindi sa pagnanasa, kundi sa posibilidad na mas higit pa roon ang nararamdaman niya. 3 linggo na ni Falcon sa Quezon. Hindi na siya estranghero sa nursery. Hindi na siya ang sundalong nakalive lang. Siya na si Falcon na marunong mag-ayos ng bakod, magbuhat ng sako ng lupa at magtahi ng sirang net sa gilid ng bakuran. At si Elio na nung unay tahimik lang at nagtatago sa likod ng ina, unti-unti nang lumalapit sa kanya. Kuya Falcon, tawag nito sa kanya. Napalingon siya. Anong meron, Elio?
Pwede po ba akong tumulong? Napatingin siya sa maliit na kamay ng bata na puno ng buhangin. Sa pagbuhat ng sako, biro niya. Umiling si Elio. Sa pagdidilig po, napangiti si Falcon. Sige, pero wag mong babasain ang sarili mo. Lagot tayo sa mama mo. Mama? Sigaw ni Elio. Tutulong po ako kay Kuya Falcon. Mula sa harap, sumagot si Samara. Okay lang, pero wag kang masyadong maglikot ha. Falcon, ang anak ko, pabantay na lang. May kung anong kumislot sa dibdib ni Falcon sa simpleng tiwala na yon. Lumuhod siya sa tabi ni Elio. Tinuruan kung paano hawakan ng hose. Dito mo itutok, huwag diretso sa dahon, baka masaktan, sabi ng mama mo. Sabi ni Falcon at saglit na tumingin kay Samara. Masasaktan po ang halaman? Tanong ni Elio at nanlaki ang mata. Parang tao din yan, sagot niya. Kapag sobra masakit, yun ang sabi ng mama mo. Ano ba yan? Anak ka ba talaga ng mama mo? Mas may alam pa ako kaysa sayo. Natawa na lang silang pareho. Hindi siya mahilig sa bata, pero katulad kay Samara, parang mabilis na nahulog ang loob niya kay Elio. Hindi ka pinapalo ng mama mo, di ba? Mahinahon nitong tanong. Umiling naman siya. Hindi, kapag mali ako, sinasabihan lang. Saka wala na akong mama, baby pa lang ako, patay na. Tita ko na lang ang nag-aalaga sa akin. Wala rin akong papa, hindi ko kilala. Napanguso ang bata. Pareho po pala tayo. Ako rin po wala nang papa. Bad po kasi ang papa ko kaya ayaw namin ni mama. Habang magkatabi silang nagdidilig, napansin niya kung paano siya sinusundan ng mga mata ni Elio nang may paghanga at may tiwala. Hindi siya sanay sa ganoon. Sa kampo, respeto ang nakukuha niya dahil sa ranggo o takot dahil sa disiplina. Pero yon, purong tiwala ng isang bata. Kuya Falcon, biglang sabi ni Elio. Babalik ka pa po ba sa Maynila? Napatigil siya. Bakit mo na itanong? Tumingin ito sa kanya. Kasi sabi ni mama, bakasyon ka lang daw po. Siguro. Babalik ako pero huwag kang mag-alala. Babalik naman ako rito. Saka matagal pa naman akong aalis. Nag-e-enjoy na nga ako sa bakasyon ko. Na sobrang wala na sa kanyang plano. Wala siyang kilala sa Quezon. Si Samara lang ang naging sadya niya. Pero yon at naghahangad na siyang magtagal o magpabalik-balik. Napangiti si Elio. Kuya Falcon, masaya po kapag nandito ka. Parang may kumurot sa puso niya. Masaya? Opo, kasi tinutulungan mo si mama at nakikipaglaro ka po sa akin. Napangiti si Falcon. Sa malayo, pinapanood sila ni Samara. Nakangiti pero may bahagyang lungkot sa mga mata. Nang hapong yon, habang kumakain sila ng merienda sa maliit na mesa sa gilid ng nursery, nakaupo si Elio sa kanyang tabi. Parang naging paboritong tao na siya ng anak ni Samara. Kuya Falcon, sabi ng bata habang ngumunguya ng tinapay. Marunong ka po bang gumawa ng saranggola? Medyo, sagot ni Falcon. Hindi ako marunong. Bumibili lang ako nung bata pa ako. Pero kung titingnan ko, matututo na naman ako na gumawa. Napangiti ang bata. Gawa po tayo bukas. Si mama po kasi palaging busy. Hindi nakikipaglaro sa akin. Napatingin siya kay Samara. Naiintindihan niya naman ang pagiging abala nito. Halata namang ito lang ang kumikilos para sa pamilya. Pasensya na anak, saad ni Samara. Hindi napigilang magsalita ni Falcon. Elio, intindihin mo ang mama mo. Siya lang ang nagtatrabaho para sa inyo. Kailangan niya yon para naman may makain kayo at makapasok ka sa school. Nagkatinginan sila ni Samara. Napangiti ito at huminga ng malalim. Naiintindihan niya ang hirap nito bilang single mom. Namamangha pa nga si Falcon na kaya nito ang lahat. Kinagabihan, habang nagmamaneho si Falcon pauwi sa inuupahan niyang apartment, hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Elio. Hindi niya akalaing may batang magsasabi sa kanya ng ganoon. Bahagya siyang napangiti. Pakiramdam niya, umuwi lang siya sa pamilya niya galing sa mahabang trabaho. Delikado na yata ako rito. Bulong niya sa sarili habang nakahiga sa kama. Hindi na lang katawan ni Samara ang iniisip niya. Iniisip niya kung paano siya ngumingiti kapag napapasaya si Elio.
kung paanong gumiginhawa ang kalooban niya kapag nakakatulong kay Samara. Nagtuloy-tuloy ang buhay niya roon. Simula nang pumunta siya sa Quezon, nagbago na ang routine ng kanyang buhay. "Falcon, magpalit ka na pawis ka na," saad ni Samara sa kanya. Tumango naman siya. "Oo, maliligo na rin sana. Dito na ako maliligo. Pahingi na lang ng body wash at shampoo." Sige." Hinubad na ni Falcon ang damit niya. Iniwan ang short na suot niya. Init na siya at gusto na talagang maligo. Kinuha niyang hose at nagbasa na ng ulo at katawan. "Falcon, eto na yung shampoo. Aray?" Automatic ko siyang lumingon. "Samara!" Lumapit siya agad. May tubig pa ring tumutulo mula sa buhok niya pababa sa balikat at dibdib. Nakita niya si Samara na nakahawak sa paa, na nahulugan ng mabigat na bote ng shampoo. "Nasaan?" tanong niya at gustong tingnan ang natamaan. "Patingin nga." "Sa paa lang," sagot nito at pilit nang umiti. Pero kita niya ang pamumula sa mga daliri nito sa paa. Gusto niyang yumuko at tingnan ng mabuti. Gusto niyang hawakan para siguraduhing hindi malala. Pero naisip niyang baka isang hawak niya lang, hindi na siya makapagpigil. Pero siya lang ba talaga ang nagpipigil? Pagtingin niya ulit kay Samara, sa kanya napansin ang ekspresyon nito. Hindi lang ito namumula dahil sa tama ng bote. May ibang kulay ang pisngi nito na parang nahuli sa isang bagay. Teka, usal ni Falcon. "Ano?" tanong ni Samara at hindi mapigilan ang pagsulyap sa kanyang katawan. "Bakit ka hubad?" Napakurap siya. Kasi naliligo ako." "Samara, anong klaseng tanong yan?" Napangisi si Falcon at itinaas ang braso para hawiin ang buhok. Sumunod agad ang paningin nito sa bawat kilos niya. Tama siya ng hinala. Naakit sa kanya si Samara. Mahina siyang tumawa. Pakiramdam niya, pareho lang na matindi ang atraksyon nila sa isa't isa. Nasa likod ng inosente nitong mukha, nakatago ang pilya na si Samara. "Ang sarap ng maligo. Naliligo lang ako. Ako lang to, ang init ng hapon." Hirit pa ni Falcon na parang ewan. Lumapit si Samara ng kaunti. Nakita niya ang panginginig ng kamay nito habang inaabot ang bote ng body wash at shampoo. "Eto na, ipagpatuloy mo ng paliligo mo." Napatitig siya sandali sa mukha nito, sa basang hibla ng buhok na nakadikit sa pisngi, sa bahagyang pagkagat nito sa labi habang nag-iisip. Hindi na makapagpigil si Falcon. Lumalabas ang pagiging walang hiya ng kaunti. "Gusto mo bang katawan ko?" Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo nito. "Aha? Kanina ka pa kasing nakatitig." Hinaplos ni Falcon ang kanyang tiyan. "Medyo lumiliit pa nga tong katawan ko. Wala na kasing training. Hindi na nakakapag-workout." Napalunok si Samara. "Maliit? Hindi ka pa nakakapag-workout sa lagay na yan? Ang laki ng katawan mo. Tsaka ang ganda. Parang model sa sikat na brand." Napangiti si Falcon na agad na nauwi sa tawa. "Talaga?" Hindi naman yon ang unang beses na may pumuri sa kanyang katawan. Pero yun ang unang beses na tuwang-tuwa si Falcon. Masaya dahil si Samara mismo ang pumuri. "Wow, Kuya Falcon!" Tumatawang lumapit si Elio sa kanya. "Hindi ka po botsog?" "Botsog?" Nagtatakang tanong ni Falcon. Ngumiti ang bata. "Hindi po malaki ang tiyan, macho, gwapo." Hindi niya napigilan ang halakhak. Pero ang halakhak na yon para sa mag-inang manghang-mangha sa katawan niya. Tumikhim si Samara at umayos ng tayo. "Bumalik ka na nga ron at maligo. Elio, sabay ka na kay Falcon, maligo ka na rin." "Okay po," masiglang sabi ng bata. Habang naglalakad palayo si Samara, napakagatlabi siya at muling humalakhak. Mukhang hindi niya kailangang makonsensya. Para namang may pagnanasa rin sa kanya si Samara. Hindi na bago sa kanya yon. Ramdam niya agad ang tensyon. "Yung mama mo, ilang taon nang walang boyfriend?" Hindi niya napigilang tanong kay Elio habang gumagawa sila ng saranggola. Kumunot ang noo ng bata. "Boyfriend?
Yung papa ko po ba? Oo, yun. Gaano na katagal na wala sa buhay niya yun. At pagkatapos nun, nagdala ba ng lalaki ang mama mo? Umiling si Elio. Mukhang naiintindihan na ang itinatanong niya. Wala pong iba. Si mama at si lolo, sabi po nila sa akin, baby pa lang po ako nang umalis kami kay papa. Napaisip si Falcon habang pinapanipis ang kawayan. Kung ganon, matagal na palang wala. Baka na-miss. Napangiti ng pilyo si Falcon. Ang dami-dami niya na namang iniisip na makamundo. Gayunpaman, iniisip niya man yon, batid niyang gusto niya pa ng higit. Hindi yun katulad ng ibang pagnanasang madali niyang tinatapos. Parang pagdating kay Samara, gusto niya ng pangmatagalan. At kung wala, okay pa rin sa kanya. Anong okay sa akin? Okay sa akin na walang ganon. Napatingin si Falcon sa kanyang shorts. Inutil naman na yata ako nun. Sino pong kausap niyo? Tanong ni Elio. Bahagya siyang natawa. Wala, may iniisip lang. Habang iniikot ang sinulid, hindi siya makapaniwala sa mga naiisip. Gusto niya si Samara, pero alam niyang ibang-iba na yon sa mga dati niyang asal pagdating sa babae noon. Ano ba, Falcon? Serious type ka na ba? Huwag mong sabihin gumagraduate ka na sa pagiging babaero mo. Gulat niyang bulong sa sarili. Para na namang timang na sarili laban sa sarili. Tinigil niya ang kakaisip. Magpapalipad na lang sila ng saranggola ni Elio. Para naman hindi sa kung saan-saan lumilipad ang utak niya. Nag-enjoy na siyang magpalipad ng saranggola. Tawa ng tawa si Elio habang tumatakbo silang dalawa. Ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam sa tuwing naririnig niya ang bawat halakhak ng anak ni Samara. Halina kayo, tama na yan! Saad ni Samara at lumapit sa kanila. Kumain na muna tayo, nagluto na ako ng maagang hapunan. Nakita niyang pinunasan nito si Elio. Mas lalo siyang napangiti. Parang gusto niyang manukso. Ako rin eh, pawisan ako. Hinimas pa ni Falcon ang leeg. Parang kailangan ko rin ng tagapunas. Unti-unting napangiwi si Samara. Inabot nito ang isang tuwalya sa kanya. Magpunas ka na. Ano ka bata? Malakas siyang tumawa. Sus, naglalambing lang. Sorry, ayoko magpalambing sa babaero. Tinawanan niya na lang. Hindi niya maitanggi, babaero talaga si Falcon. Pero sa pagtagal na nandoon siya, parang nag-iiba na ang ihip ng hangin. Tila kaya niyang makontento sa isa. Okay na, kahit si Samara lang. Pagkatapos noon, kumain na sila. Magana siyang kumain palagi. Masarap kasi talagang magluto si Samara. Pakiramdam niya, mga katulad nito ang masarap uwian. Salamat, sabi ni Samara nang hinatid siya hanggang sasakyan. Sinasamahan mo palagi ang anak ko. Hindi mo kailangang sumama sa kakulitan niya pero ginagawa mo pa rin. Napangiti si Falcon. Wala yon. Masaya rin naman akong kasamang anak mo. Feeling bata ako. Pero kahit na, may munting ngiti sa labi ni Samara. Ang daming lugar at gawain na pwede mong pagkaabalahan sa bakasyon mo. Pero nandito ka at nakikisama sa amin. Sobrang nakakagulat. Wala sa hinuha ko na makikilala kita at mapapadpad ka rito. Natahimik si Falcon. Kahit siya rin naman. Hindi inaasahang mapapadpad siya roon. Pero anuman ang nangyayari, gustong gusto niya yon ng sobra. Ang totoo, Samara, hindi ko alam pero parang may bahagi sa akin na matagal nang nakatago na ngayon lang nagising. At kayo ang dahilan nun. Naguguluhan ako pero gustong gusto ko to. Itong ginugugol kong oras para sa inyo, wala akong pagsisisihan dito. Napakagatlabi si Samara. Gusto mo ako? Napangiti na lang si Falcon. Mukhang halata naman kahit itanggi ko. Natawa si Samara. Babaero ka gaya ng sabi mo. Pero nakikita ko naman ang sincerity mo, kaya hinahayaan lang kita. Habang nakatitig kay Samara, hindi na lang larawan nito na walang saplot ang kanyang iniisip. Hindi na siya nag-iisip kung paano niya yayayain si Samara sa kama. Hindi na siya nag-i-imagine ng pisikal na eksena sa pagitan nilang dalawa. Ang naiisip niya na lang, silang tatlo sa simpleng buhay na yon. Ang maliit na kamay ni Elio na humahawak sa daliri niya.
ang tunog ng boses ni Samara na tumatawag ng malambing sa kanya. Hindi siya naniniwala sa pag-ibig. Hindi siya pang pamilya na klase ng lalaki. Wala siyang planong maging ama ng kahit na sino. Pero bakit parang gusto niyang maging bahagi ng tahimik na mundong yon? Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga paso, biglang yumakap si Elio sa binti niya. "Kuya Falcon," sabi ng bata, "kapag bumalik ka sa Maynila, pwede ba kaming sumama?" Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib niya. "Oo naman. Kaso baka hindi ko kayo maasikaso. Kasi kung babalik ako ron, may trabaho ako na kailangan gawin." "Dito ka na lang po magtrabaho," inosenteng sagot ni Elio. Napatingin siya kay Samara. Tahimik ito na nakamasid sa kanila. "Hindi lahat ng gusto natin ay pwede," sabi niya kay Elio, pero parang sa sarili niya rin. "May mga kailangan akong gawin doon. Pero babalik din naman ako. Hindi ko kayo matitiis ng mama mo." Hindi siya mahilig magbigay ng pangako. Ayaw niyang nagbibigay ng pangako dahil hindi siya sigurado kung matutupad niya. Pero sa mag-inang Samara at Elio, parang gusto niya agad ibigay ang mundo sa mga ito. "Sa Quezon ka na ba nakadestino at nakatira? Halos hindi ka na umuuwi," saad ni Ramos sa kanya nang pumunta siya sa headquarters. Bahagya siyang tumawa. "Huwag kang tsismoso, ang mahalaga pumunta ako rito. May babae ka ron ano?" Tinawanan na lang niya ang pagiging tsismoso ng mga ito. Nang matapos, umalis na siya sa headquarters. Pumunta siya sa mall at balak na bumili ng pasalubong para sa mga naiwan niya sa Quezon. "Daig ko pang OFW na uuwi sa pamilya," nakangiting sabi ni Falcon habang nilalagay sa pushcart ang laruan na hiling ni Elio. Pumunta rin siya sa kitchen section. Mahilig din kasing magluto si Samara. Ibibili niya ng magandang kawali na non-stick pan dahil yon ang gusto. Sa Maynila ang bahay niya, pero parang mas uuwi pa siya sa Quezon. Ang dami niyang pasalubong. Gusto niyang bigyan ng bulaklak si Samara, pero inisip niyang mga dagdag halaman na lang. "Pauwi ka na po?" tanong ni Elio sa kanya sa cellphone. Napangiti si Falcon habang kinakabit ang seatbelt. "Oo, uuwi na ako. Abagan mo ako ah. Marami akong pasalubong sa inyo." "Yay! Sige po. Maghihintay po kami. Miss na miss ka na po namin. Si Mama nagpapaganda pa po kasi alam na darating ka." "Elio!" Malakas na sigaw ni Samara mula sa background. Humalakhak si Falcon na parang kinikiliti. "Nagpapaganda pa? Eh di lalo nang gumanda. Sabihin mo, hindi na kailangan. Kahit pawisan, sobrang ganda niya na." Biglang may kaluskos sa kabilang linya pagkatapos ay boses ni Samara ang kanyang narinig. "Ewan ko sa'yo, mag-ingat ka nga sa pagmamaneho mo." Napangiti siya. "May pasalubong din ako sa'yo. Suhol ko kasi naliligaw ako. Baka na-miss mo ako. Baka kasi umiiyak ka gabi-gabi." Asa ka. Pero ang masaya at tahimik na mundo, gugulo sa pagbabalik ng isang tao sa buhay ng mag-ina. Hapon nang dumating si Leandro. Narinig muna ni Falcon ang tunog ng motor bago niya nakita ang lalaki. Nakatayo siya sa likod ng nursery. May hawak na kahoy na inaayos sa bagong bakod. Si Elio ay nasa gilid, naglalaro ng maliit na truck sa buhangin. Huminto ang motor sa harap ng bahay. Napalingon si Samara roon at sandaling nanigas ang balikat niya. "Leandro, anong ginagawa mo rito?" "Si Papa?" tanong ni Elio. "Samara," tawag ni Leandro. Lumapit ang lalaki at tinanggal ang shades. "Hindi mo ko papapasukin?" "Anong kailangan mo?" Diretsyong sagot ni Samara. Si Falcon mula sa likod ay tahimik na nagmamasid. Cute ang itsura ni Leandro. Mukhang mabait at malinis manamit. Pero may kung anong emosyon sa mga mata nito. "Bibisitahin ko lang si Elio," sabi nito, yumuko para yakapin ang bata. "Anak, miss mo ba si Papa?" Agad na nagpumiglas ang bata. Inagaw ni Samara si Elio kaya tumulong na siya. Nilagay niya sa kanyang likod ang mag-ina. Muling nagsalita si Samara. "Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na." Napatingin si Leandro kay Falcon. "May bago ka na pala."
Kumunot ang noo niya. Bakit ano naman? May problema ka? Anong ginagawa mo rito? Halatang ayaw sa'yo ng mag-ina. Bakit ka nang gugulo? Napataas ang dalawang kamay ni Leandro. Relax, nagtatanong lang. Lumapit si Falcon at inilapag ang kahoy na hawak niya. May kailangan ka ba dito? Saglit na nagbago ang ngiti ni Leandro. Wala, anak ko to. May karapatan akong bumisita. Wala namang pumipigil sa karapatan mo pero takot sa'yo ang anak ko kaya umalis ka na lang. Sagot ni Samara. Tumawa si Leandro. Wow, matapang ka na. Kasi may bago ka ng lalaki. Lalapit pa sana ito pero hinawakan na ni Falcon ang dibdib. Isang lapit mo pa sa mag-ina. Babaliin ko lahat ng buto mo. Nanlaki ang mga mata ni Leandro at bahagyang natawa. Ano yan? Bodyguard ka ng mga yan. Kumunot ang noo ni Falcon. Wala siyang pakialam kahit ama pa ito ni Elio. Sa dami ng engkwentro na na-survive niya, parang maliit na lata lamang na walang laman si Leandro para sa kanya. Tumingin si Leandro kay Samara. May tagapagtanggol. Nakahanap ka na pala ng ipapalit mo sa akin ha? Alam niya ba na marumi kang babae? Hindi na nito natuloy ang mga sinabi. Sa isang malakas na kilos, diniin ni Falcon si Leandro sa pader. Diniin niya ang braso sa liig nito kaya medyo nahirapang huminga. Mahigpit siyang hinawakan ni Samara. Falcon, please, tama na. Tama na, baka mapatay mo siya. Marahas niyang pinakawalan si Leandro at inihagi sa lupa. Ubong-ubo ito at nanlalaki ang mga mata. Kanina matapang pa ito, pero pagkatapos ng ginawa ni Falcon, kita niyang takot sa mukha nito. Nagmamadali itong tumayo at sumakay sa motor. Lumapit si Falcon kay Samara. Okay ka lang? Hindi agad sumagot si Samara. Yumakap na lang ito at mahinang umiyak. Hinaplos niya agad ang buhok nito. Ganyan ba talaga siya? Tanong niya. Bakit hinahayaan yung manggulo pa rin ng ex mo na yon? Kumawala si Samara sa yakap. Nung una okay pa naman siya, pumayag ako sa co-parenting na gusto niya. Hindi ko naman kayang ipagdamot si Elio. Maayos naman siya. Pero nitong nakaraang taon lang, hindi ko na magawang ipagkatiwala sa kanya si Elio. Natatakot si Elio sa kanya. Sinubukan kong tanungin ang anak ko pero ayaw niyang sumagot. Umigting ang panga ni Falcon. Hindi mo na dapat hinayaan pang makalapit sa inyong lalaking yon. May hawak kasi siya sa akin at natatakot akong maapektuhan ako at ang anak ko kapag lumabas yon. Hinaplos niya ang mukha nito. Anong hawak niya? Hindi ka dapat matakot. Nandito ako. Sabihin mo sa akin na tutulungan ko kayo. Live-in partners kami noon, biglang sabi ni Samara habang nakatitig sa lupa. Akala ko mahal niya ako. Bata ako, walang alam. May sakit si Papa noon. Kailangan ko ng pera. Siyang may pera. Siyang may koneksyon at may kapalit lahat. Nanigas ang likod ni Falcon. Anong kapalit? Saglit na tumingin sa kanya si Samara. May hiya at sakit siyang nakita sa mga mata nito. May mga litrato at videos kasi siya. Mahina nitong sabi. Parang may sumabog sa loob ng ulo ni Falcon. Naalala niya ang litrato nito na nasa kanya. Mga hubad kong litrato. Diretsyong sagot nito pero nanginginig ang boses. Sabi niya para lang sa kanya. Para raw may maipagmalaki siya. Ginawa ko yon dahil kailangan ko ng pera. Para sa gamot ni Papa. Para kay Elio. Nagtiwala ako kasi partner ko naman siya ng panahon na yon. Napayuko si Samara at tumulo ang mga luha. Hindi ko alam na ibebenta niya pala at ipanakita sa mga kaibigan niyang videos. Nang malaman ko yon, doon na talaga ako nag-decide na itigil na yung co-parenting setup namin. Natatakot na rin sa kanyang anak ko sa hindi ko malamang dahilan. Nanlamig si Falcon. Binenta niyang mga larawan mo? Oo, sabi nito habang umiiyak. Narinig ko na lang sa iba. May mga lalaki raw na may hawak ng litrato ko at ilang clips ng videos ko na malaswa. Hindi ko alam kung kinalat ba nila sa site o kung sino-sino pang nakakita. Galit ako sa mga lalaking bumili nun at binastos ako. Falcon, hindi ko alam. Si Leandro lang ang pinag-alayan ko ng sarili ko. Pero ngayong nakita ng lahat, parang ang dumi-dumi ko.
Hinila niya ito at mahigpit na niyakap. Biglang bumalik sa isip ni Falcon kung paano niya nakita ang larawan nito. Isang sundalo kaya ang may-ari nun? Isang kaibigan niya? Hindi siya makahinga. Hindi niya lubos maisip na isa sa mga kasamahan niya ang bumili ng larawan ni Samara, ng babaeng minamahal niya ngayon. Pasensya na, sabi ni Samara at pinunasan ng luha. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi to sa'yo. Hindi siya agad nakasagot. Sa loob niya, bumabalik ang gabing yon sa barracks. Ang init, pagnanasa at paggamit niya sa litrato nito para lamang mailabas ang sariling pangangailangan. At ngayon, alam niyang ang litrato ay simbolo ng pagsasamantala, na ang katawan na yon ay ginamit para sa pera. Bigla siyang nakonsensya. Hindi mo kasalanan yon. Hindi ka marumi. Ginamit ka niya. Siya ang marumi at ang mga lalaking bumili ng mga larawan at videos mo. Umiling si Samara. Pumayag pa rin ako. Wala namang kakalat kung hindi ako nagtiwala kay Leandro. Umiling agad si Falcon. Wala ka lang choice nung mga panahong yon. Hindi mo gusto yon. Hindi mo kasalanan ng kasamaan ng ibang tao. Pero sa loob niya, may boses na bumubulong na kasama siya. Hindi niya sinabi na may kopya siya ng larawang yon, na minsan niya itong pinagnasaan, na minsan niya itong ginamit. Hindi niya kayang dagdagan pa ang bigat na dala nito. Kaya sinarili niya na lang at nagpakain sa konsensya. Maya-maya ay kumalma si Samara. Hindi na muna siya umuwi at sinamahan ng mga ito. Kinabukasan, nang kalmado na si Samara, pinili niya itong kausapin. Lumapit siya rito. Samara, hindi titigil si Leandro. Tumigil ito sa pagdidilig. Inilapag ang hose at humarap sa kanya. Hindi siya yung tipong basta mawawala. Dagdag nito. Gustong-gusto niyang guluhin ang buhay ko. Tumango si Falcon. Kaya kailangan na natin gumawa ng hakbang. Magkaso tayo para hindi na siya makalapit. Para protektado kayo. Madali lang ba yon? May pagod sa boses nito. Hindi, pero mas mahirap kung wala tayong gagawin. Napaupo si Samara sa bangko. Pagod na akong matakot. Pagod na akong mag-adjust para lang hindi siya magalit. Ang gulo ng buhay naming mag-ina. Handa ka pa talagang pumasok sa ganitong gulo? Hindi siya nagdalawang isip. Kung para sa inyo, oo, sanay ako sa gulo, Samara. Hindi ako matatakot sa ganito lang. Hindi ko siya hahayaang makalapit sa inyo. Pinapangako ko yan. Hapon, sa loob sila ng bahay. Tahimik si Elio, sa isang sulok habang nagkukulay. Napansin ni Falcon ang kakaibang kilos ng bata nitong mga nakaraan. Mas tahimik, mas mailap kapag naririnig ang pangalan ni Leandro. Samara, mahina niyang sabi. Kailangan nating kausapin si Elio. Nanigas si Samara. Tungkol saan? Kung bakit takot siya? Napalunok ito. Ayoko siyang pilitin. Hindi natin pipilitin. Kakausapin lang. Lumapit sila sa bata. Elio? Mahinang tawag ni Samara. Opo ma. Hinaplos ni Samara ang buhok ng anak. Pwede ba kitang makausap sandali? Tumango ang bata pero hindi tumitingin ng diretso. Umupo si Falcon sa sahig para ka-level niya ang bata. Elio, mahinahon niyang sabi. Safe ka dito, naiintindihan mo? Tumango ang bata. May gusto lang kaming itanong, dagdag ni Samara. Bakit ka ba takot kay Papa Leandro mo? Biglang tumigil ang pagkukulay ni Elio. Natahimik ito at hindi alam kung magsasalita. Bumulong siya rito. Sige na Elio, huwag kang matakot, nandito ako. Nakalimutan mo na ba? Sundalo ako kaya kaya ko kayong ipagtanggol. Napansin ni Falcon na nanginginig ang maliit na kamay ng bata. Pero nang sinabi niya yon, nakita niyang napanatag ang mga mata nito. Mama, mahina nitong sabi. Kapag sinusundo niya po ako at dinadala sa bahay, kinukunan niya po ako ng picture. Nanigas si Falcon. Anong klaseng picture? Tahimik ulit ang bata. Anak, pakiusap ni Samara. Sabihin mo kay mama, huwag kang matakot. Hindi ka namin pagagalitan. Pinapahubad niya ako minsan, bulong ni Elio. Parang pilit na lang tinatandaan ang mga pinapagawa ng sarili nitong ama. Sabi niya laro lang. Sabi niya,
Sabi niya secret lang namin. May humihingi lang daw po at yung humihingi, magpapadala po ng pera at toys po sa akin. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Falcon. Napatayo siya agad pero pinigil ang sarili. Si Samara parang nawala ng hangin at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Secret lang daw, ulit ng bata. Sabi niya wag ko po sasabihin kasi magagalit ka mama. Biglang napahagulgol si Samara. Diyos ko, nanginginig nitong sabi habang yakap ang anak. Anak ko, naramdaman ni Falcon ang panginginig ng mga kamay niya. Gusto niyang hanapin si Leandro at tapusin na lang ito. Pahirapan bago ibaon sa lupa. Pero pinilit niyang manatiling kalmado. Galit ka po ba mama? Takot na tanong ng bata. Galit ako, sagot ni Samara habang umiiyak. Pero hindi sa'yo, hindi kailanman sa'yo anak ko. Hindi niya anak si Elio pero mas ama pa siya kaysa kay Leandro. Galit na galit talaga siya. Gusto niyang iganti ang mag-inang kinawawa nito. Kinabukasan, sinamahan niya sina Samara at Elio sa ospital. Gustong makasigurado ni Samara na walang ginawang kababuyan si Leandro sa bata. Mabuti na lang at walang nangyaring ganoon kay Elio. Gayunpaman, hindi nila mapapalagpas ang kawalang hiyaan ni Leandro. Kinabukasan, sinamahan niya si Samara na mag-asikaso at magsampa na ng kaso. May pinsan naman siyang abogado. Madali namang makaipon ng ebidensya at naproseso rin ang mabilis na kaso. Nang dakpin si Leandro, nandoon si Falcon sa malayo. Anong kalokohan to? May reklamo laban sa'yo, sagot ng pulis. Tumingin ito kay Falcon. Ikaw pala. Walang hiya ka. Alam mo naman kung sino ka. Sige lang, pahirapan niyo ako. Akala niyo ba sasaya kayo? Walang emosyon sa mukha ni Falcon, pero sa totoo lang, gusto niya na itong sapakin. Hindi mo dapat pinapahawakan ang anak mo sa ibang lalaki, Samara. Sigaw ni Falcon habang kinakaladkad. Napahigpit ang kamao ni Falcon. Hindi mo na mahahawakan ang mag-ina kahit kailan. Akala mo panalo ka? Sigaw ni Leandro. Hindi mo alam lahat. Nang makasakay sila sa sasakyan, sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Samara. Hanggang ngayon, sinisisi pa rin ito ang sarili. Kasalanan ko, paulit-ulit nitong bulong. Hindi ko napansin. Hinawakan niya ang kamay ni Samara. Hindi mo kasalanan. Walang ina ang gustong maniwala na kayang gawin yon ng ama ng anak niya. Hindi mo kasalanan na naniwala ka. Tumingin ito sa kanya habang luhaan. Kung wala ka dito, baka nanatili pa rin kaming pinapaikot ni Leandro. Kung wala ako dito, matapang ka pa rin. Sagot niya at pinagdikit ang mga noo nila. Ako lang ang kasama mo ngayon pero ikaw ang lumaban. Yumakap si Samara sa kanya ng mahigpit. Gustong gusto niya itong protektahan. Hindi na niya hahayaang may manakit pa sa mag-ina. Isang hapon, nasa likod si Falcon ng bahay. May inaayos na mga paso. Tahimik ang isip niya sa unang pagkakataon matapos ang magulong mga nakaraang linggo. Akala niya, kontrolado na niya ang lahat. Pero nagulat na lang siya nang makita niya si Samara, hawak ang wallet niya. At sa isang kamay nito, nandoon ang larawan nito kung saan walang saplot si Samara. Hindi agad nakagalaw si Falcon. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Bakas ang gulat at galit sa mukha ni Samara. Samara! Galit na galit agad ito. Bakit nasa iyo to? Bakit may kopya ka? Bumili ka kay Leandro? Nanuyo ang lalamunan niya. Samara, hindi. Sa Mindanao ko nakita yan. Mindanao? Napatawa ito pero walang saya sa mukha. Ano ako? Utu-uto? Akala mo ba maluloko mo ko? Bakit nasa iyo to? Bakit mo tinago? Kilala mo na ba ako in the first place? Kaya ba bigla ka nalang sumulpot sa buhay namin? May address dito. Bakit may address dito? Nandito ka kasi nakita mo tong picture kong nakahubad ako? Hindi niya kinaya ang bigat ng mga tanong nito. Samara, hindi. Ano? Tumitig ito sa kanya. Ipaliwanag mo. Huminga siya ng malalim. Yun na ang sandaling matagal na niyang iniiwasan.
Wala nang saysay para magsinungaling pa. Nasa Mindanao ako kasi doon ako nakadistino. Nagtago ako sa abandonadong gusali habang nasa engkwentro. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Namungay ang kanyang mga mata. Doon ko nakita yan. Hindi ko alam kung sino ang may-ari. Hindi ko alam kung mga rebelde o kapwa sundalo ko. Hindi ko talaga alam. Matapos kong kunin, sumabog yung lugar kung saan ako nakatago. Pakiramdam ko, niligtas ako. Nagkaroon ako ng pag-asa nang makita ko yan. Niligtas ka? Umangat ang kilay nito at malakas siyang itinulak. Ano, pinapaganda mo pa? Sa tingin mo, madadala mo ako sa mga magagandang salita mo na yan? Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang hubad kong katawan ang nagligtas sa'yo. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ganun. Mariin niyang sabi, pero alam niyang kulang yon. Una, mukha mong napansin ko. At oo, na-attract ako. Pumunta ako rito para mapatunayan kung totoo ka ba talaga. Oo, nagnasa ako. Inisip kita gabi-gabi na pakiramdam ko mababaliw na ako. Kaya pumunta ako rito at hinanap kita. Lumalim ang paghinga ni Samara. Bastos ka. Masakit pakinggan pero hindi siya umatras sa pang-aakusa nito. Oo, dati. Inaamin ko yon. Inamin ko yon simula pa lang. Hanggang ngayon, sigaw ni Samara sa kanya. Kaya ka ba nandito? Dahil gusto mo lang akong ikama? Tumama ang tanong na yon sa pinakailalim ng konsensya niya. Sa loob niya, may boses na nagsasabing pwede siyang magsinungaling. Sabihing hindi. Sabihing malinis ang lahat mula simula. Pero pagod na siyang magsinungaling. Sa simula, may parte sa akin na ganun. Alam mo naman na babaero ko. Sa pagpunta ko rito, oo at umasa ako na kapag nakita kita, pumayag ka sa casual relationship na gusto ko. Na baka katulad sa larawan na yon, liberated ka at maakit kita. Na baka hanggang kama lang tayong dalawa. Na baka pag pumayag na may mangyari sa ating dalawa, gusto mo ng totoo? Oo, Samara, naakit ako. Nagnanasa ako sa'yo. Para siyang binaril sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Ang maniak mo! Mas lalo siyang nasaktan sa sinabi nito. Makamundo ako. Babaero ako pero hindi ako alipin ng pagnanasang to, Samara. Kung ayaw ng babae, ayaw ko na rin. Hindi ako namimilit ng taong ayaw sa akin. Pero kahit ganito ang nasa utak ko, nang mapunta ako rito, naramdaman mo ba na may ginawa kong kahit ano para bastusin ka? Nang maramdaman kong may tensyon sa pagitan nating dalawa, nakita mo bang sinamantala ko yun? Gusto kitang halikan, hawakan, pero hindi ko ginawa kasi nakokontento ako sa simpleng atensyon mo lang na hindi naman talaga ako. Samara, itong pagnanasang to, pwedeng-pwede kong ibuntun sa iba. Bumalik sa Maynila at maghanap ng ibang babae. Kumislap ang luha sa mga mata ni Samara. Bakit hindi mo pa ginawa? Tumulo ang mga luha ni Falcon. Hindi ko ginawa dahil hindi ko rin maintindihan nung una. Hindi pa ako nagmamahal. Hindi pa. Puro physical na connection lang ang mahalaga sa akin. Pero hindi ko alam kung anong meron sa'yo at hindi kita makalimutan. Hindi ako mapakali na hindi ka makilala. Kasi sa kabila ng pagsaksi sa katawan mong walang saplot sa larawang yan, para sa akin, naging kaligtasan at pag-asa ko yan. Totoong nakita ko ang larawang yan nung panahong akala ko'y mamamatay na ako. Kaya siguro, parang kumapit na ako. Pero nang makilala kita, ikaw at ang anak mo, nanatili na lang ako rito sa purong dahilan. At yun ay, dahil mahal kita, Samara. Mariin ang titig sa kanya ni Samara. Halatang hindi ito naniniwala. Talaga? Galit nitong tanong. Ano na ngayon? Na-in-love ka? Alam mo ba kung ano to para sa akin? Itinaas nito ang litrato. Ito ang pinakamababa kong punto. Pinagkatiwalaan kong maling tao. Binenta ako at may kopya ka pala. Naramdaman ni Falcon ang bigat ng bawat salita nito. Hindi ko siya tinatago para bastusin ka. Hindi ko alam kung paano ibabalik. Alam kong inosente ka. Gusto ko nang kalimutan yan pero nakita mo. Bakit mo ibabalik? Galit nitong sagot. Ginagamit mo ba? Bastos ka eh. Doon siya tuluyang nasukol. Nahihirapan siyang sagutin yon pero gusto niyang maging totoo kay Samara dahil yon naman talaga siya. Akala ko iba ka sa lahat. Tumulo ang mga luha ni Samara. Araw-araw kong kinamumuhian sa Leandro at ang mga lalaking bumili at ginamit ang mga larawan at videos ko. Sorry. Samara, sorry. Please, maniwala ka.
Itong nararamdaman ko purong pagmamahal na to. Please. Hindi siya sigurado kung naririnig nito ang sakit sa boses niya. Bigla siyang napatigil nang gumawa ng marahas na galaw si Samara. Ibinato nito ang litrato sa pagmumukha niya. Pagkatapos nito, hinawakan ang laylayan ng damit. Gusto mo naman pala to, di ba? Galit nitong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Falcon. Samara, wag. Hindi ba? Ito ang habol mo? Sigaw nito habang sinusubukang hubarin ang damit. Agad siyang lumapit. Hinawakan ang mga kamay nito ng mahigpit. Tumigil ka. Hindi yan ang gusto ko. Sinadya mo kong hanapin. Sagot nito at tumawa na parang nanunuya. Sayang naman ang effort mo. Umawang ang bibig ni Falcon. Namumula na ang mga mata niya sa pagluha. Samara! Sigaw niya rito. Pero hindi ito natinag at pilit naghuhubad sa harap niya. Tara na! Hindi ba tong gusto mo? Halika na! Huwag ka nang magkama. Dito na lang. Gawin na natin pagkatapos umalis ka na at huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Hindi niya napigilan ang mga hikbi. Niyakap niya ng mahigpit si Samara. Halos makita niya na ang dibdib nito kanina. Kaya nanginginig na ibinalik niya ang lock ng bra nito. Samara, tama na. I'm sorry. Mas humigpit ang yakap niya. I'm sorry, mahal kita. Wala akong intensyong masama. Napulot ko lang talagang picture mo. Please, maniwala ka. Malakas siyang itinulak ni Samara. Huwag mong gamitin ang salitang yan sa akin, Falcon. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Umalis ka na. Parang dinudurog ang puso niya. Ayaw na sa kanya ni Samara. Mas masakit yon kaysa anumang sugat na natamo niya sa gera. Tumango na lang si Falcon. Habang naglalakad siya papunta sa sasakyan, pakiramdam niya ay bumabalik siya sa abandonadong gusali sa Mindanao. Parang biglang inagaw lahat ng pag-asa na mayroon siya. Nang makauwi sa apartment, uminom lang siya ng uminom hanggang sa malasing. Walang tigil ang mga luha niya. Kanina pang umiiyak si Falcon. Minsan na nga lang magmahal, napornada pa. Gusto niyang sisihin kung kanino man galing ang picture na yon. Hindi niya alam kung sino at wala na siyang balak alamin. Baka makapatay pa siya ng kasamahan. Ang gusto niya lang, maging payapa ang puso at isip ni Samara. At kung kasama ang kanyang paglayo, gagawin niya yon. Kaya ko ba? Bumagsak na naman ang mga luha niya. Miss ko na agad si Elio. Miss ko na agad si Samara. Paano na? Anong gagawin ko? Kinabukasan, tanghali na siyang nagising. Sobrang sakit pa ng kanyang ulo. Nang naalala na naman ang problema, parang maiiyak na naman siya. Mabuti na lang. Madedestino ulit ako sa malayo. Mapait siyang tumawa at napapikit. Baka sa susunod, hindi na ako makabalik. Matutuwa si Samara. Mawawala na talaga ako ng tuluyan kapag ganun. Napakagatlabi si Falcon. Ano pang ginagawa ko rito? Ayaw na nila akong makita. Uuwi na lang siguro ako ng Maynila. Hindi mo lang ako nakapagpaalam kay Elio. Baka hinahanap ako ng anak niya. Dinadahilan na lang niya sa kanyang sarili ang anak nito. Pero ang totoo, ayaw niya pa talagang umalis. Gusto niyang sulitin kahit na pagsilip lang sa mag-ina. Hanggang isang gabi, isang tawag ang dumating sa kanyang cellphone. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang si Samara ang tumatawag. Samara? Mahina niyang tanong pero narinig niya ang malalakas na kalabog at ang iyak ni Elio. Samara? Falcon! Tulong! Boses yon ng ama ni Samara. Tulungan mo kami, ang anak ko gustong kunin. Pinasok kami ng hindi namin kilalang mga lalaki. Agad na dumaloy ang takot kay Falcon. Nagmamadali siyang tumayo. Kinuha niya ang susi at baril. Malakas ang ulan sa labas pero wala na siyang pakialam. Nagmamadali siyang nagmaneho papunta sa bahay ni Samara. Nang malapit na, ipinarada niya ang sasakyan sa mas malayo. Hindi pwedeng maalarma ang lalaking pumasok sa bahay. Nakalak ang mga pinto kaya sa bintana siya dumaan. Sobrang tahimik ng bahay. Kulog at ulan lang ang kanyang naririnig. Humigpit ang hawak ni Falcon sa baril habang umaakyat. Nang tahimik niyang buksan ang pinto, nakita niyang nakatali ang mga kamay at paa ng ama ni Samara.
Pero agad siyang nagmadali nang makita si Elio na nakalubog ang ulo sa drum habang nakatali ang kamay sa likod. Elio! Elio! Binuhat niya ito at agad na inilapag sa sahig. Pinakiramdaman niya ang pulso ng bata, kaya agad niya itong binigyan ng CPR. Elio, please! Please, lumaban ka! Maya-maya ay naubo ito ng tubig at nagising. Mabilis niyang tinanggal ang tali sa kamay ni Elio. Malakas na umiyak ang bata. Agad niyang hinaplos ang buhok nito. Shh! Ligtas ka na! Lumapit siya sa ama ni Samara. Tinanggal niya ang panyo sa bibig nito. Huwag mo kong unahin. Ang anak ko. Tatangay niyang anak ko. Hindi pa nagtatagal. Nagtago si Samara. Baka nahanap niya. Tulungan mo. Mabilis siyang lumabas. Tiningnan niya ang madilim na paligid. Maya-maya ay narinig niya ang sigaw ni Samara sa labas. Mabilis siyang lumabas doon. Naabutan niyang sinasakay ito sa sasakyan ng isang lalaki. Bitiwan mo ako! Tulong! Malakas na sigaw ni Samara. Samara! Mabilis siyang nagpaputok. Tumama yon sa binti ng lalaki. Napasigaw ito. Muli siyang nagpaputok at tumama naman yon sa isa pang binti. Sa pagkakataong yon, nakatakbo na papalayo si Samara. Agad niya itong sinalubong at dinala sa likod niya. May kasama ba siyang iba? Umiling si Samara. Wala na. Wala na. Puntahan mo sa Elio. Tumawag kayo ng mga pulis. Dalhin natin sa ospital ang bata. Muntik na siyang malunod. Tumango si Samara habang umiiyak. Nagmamadali itong pumasok sa bahay. Si Falcon naman, lumapit sa lalaki at sinabunutan ito para tingnan ang mukha. Sino ka ba? Bakit mo gustong kunin si Samara? Pakialamero, bitiwan mo ako. Akin siya, nagbayad ako ng malaki para sa kanya. Kukunin ko siya. Malakas niya itong sinapak sa mukha. Galit na galit siya, lalo na sa ginawa nito kay Elio. Kung nahuli siya ng dating, baka namatay na ang bata at nakuha nito si Samara. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga pulis. Doon nalaman ni Falcon na stalker ni Samara ang lalaki. Nakita rin sa mga gamit nito ang larawan ni Samara na walang saplot at ilang videos. Umigting ang panga niya. Hindi na sila ligtas doon. Kung hindi siya nagkakamali, nilagyan ni Leandro ng address ni Samara ang mga larawang binenta nito. Kaya nga natuntun din ni Falcon. At ngayon, may isa ng lalaking na humaling at gustong kunin si Samara. Mas mabuti kung lalayo na lang kayo. Umalis kayo ng Quezon at lumipat sa ibang lugar. Hindi natin alam, baka may iba pang katulad niya. Saad ni Falcon kay Samara. Pero walang maisagot na kahit na ano si Samara. Para itong naliligaw at hindi maintindihan ang gagawin. Wala kaming ibang pupuntahan. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, naligtas kami. May iwan din ang negosyo ko. Paano? Mata niya itong tiningnan. Ako na munang tutulong sa inyo. Doon muna kayo sa bahay ko sa Manila. Alalayan ko kayo hanggang sa makabawi kayo. Sa ngayon, mahalaga ang kaligtasan ninyo. Tumango-tango na lang si Samara at bahagyang natulala. Umiwas ng tingin si Falcon. Alam niya na hindi pa sila maayos. Pero magalit man ito, wala na siyang pakialam. Hindi man maging sila, ayos lang din. Ang mahalaga, makasigurado siyang ligtas ang mga ito. Wow, ang ganda po ng bahay niyo. Nakangiting sabi ni Elio. Mahina siyang tumawa. Oo, nag-ipon ako para rito. Pangarap ko ng malaking bahay kahit nung bata pa lang ako. Dinala niya ang mga ito sa magiging kwarto nito. Si Samara nanatiling tahimik at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Huwag ka sanang mahiya sa akin. Gustong gusto ko kayong tulungan. Mapapanatag ako kung safe kayo. Sambit ni Falcon. Napakagatlabi ito. Hindi mo kailangan gawin pero sobrang salamat. Ayoko nang magkaroon ng utang na loob sa'yo. Pero wala naman talaga kami na ibang matatakbuhan. Marahang tumango si Falcon. Mahal kita. Mahal ko kayo ng anak mo. Okay lang sa akin lahat ng to basta ligtas kayo. Sa mga lumipas na linggo, naging abala naman siya sa trabaho. Kaya madalas siyang wala sa bahay. Sinadya na rin ni Falcon para hindi mailang si Samara. Si Samara naman, masakit man ay napilitang magbenta ng bahay at lupa sa Quezon at bumili ng ibang property sa mas malayong probinsya. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Falcon. Madedestino na naman siya sa malayo sa susunod na buwan.
Medyo matagal siya roon na mamumundok, kaya nagdesisyon siya na turuan si Samara kung paano gumamit ng baril. Kailangan ba talaga to? Mahinang tanong ni Samara habang tinuturuan niyang mag-assemble. Saglit siyang sumulyap dito. Kailangan, wala ako rito, kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo. Madedestino ulit ako sa Mindanao. Bundok doon at baka mga 1 taon akong mawala. Hindi natin sigurado dahil baka may stalker ka pa na nahuhumaling sa'yo at matuntun ka. Mas mabuting alam mo to para mapagtanggol mo ang sarili mo. 1 taon? 1 taon kang mawawala? May lungkot sa boses nito pero pakiramdam niya ay dinadaya lang siya ng pandinig. Tumawa na lang si Falcon. Oo, 1 taon. Depende kung kailan ang rotation system. Minsan mas matagal pa kung mas mapanganib. Baka sa mga panahon na yon, nakaalis na kayo rito at lumipat na sa bago niyong bahay. Napakagatlabi si Samara. Hindi kami aalis dito nang hindi ka pa bumabalik. Maghihintay kami. Nagkatinginan sila. Gustong magtanong ni Falcon. Gusto niyang malaman kung may pag-asa pa ba siya. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Aalis na siya, sasabak na naman sa lugar na hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Nang malapit na siyang umalis, naghanda na siya. Paalis na sana si Falcon pero nagulat siya nang magpabaon ng maraming pagkain si Samara. Para sa akin, hindi makapaniwala si Falcon na tinanggap yon. Napalunok si Samara. Oo, baon mo. Mag-ingat ka ron. Please, bumalik ka. Hihintayin ka namin. Parang naluluha na siya sa saya. Pakiramdam ni Falcon, ayos na ulit ang lahat. Napatawad na siya ni Samara. Pinihit niya ang pinto pero bago siya umalis, bumalik siya kay Samara at binigyan ito ng halik na puno ng pangungulila at pananabik. Babalik ako. Napapikit si Falcon. Babalik ako sa inyo, pangako. Hintayin niyo ako. Baka kasalan kita. Mahal na mahal kita. Tumulo ang mga luha ni Samara. Mahal din kita. Bago pa siya makapag-isip ng kung ano, mabilis na siyang umalis. Baka 1 linggo niya pa, hindi na siya makaalis. Nang nasa bundok na si Falcon, medyo payapa naman noong mga unang buwan. Tumutulong din siya sa mga medical mission. Inaasar siya ng mga kasamahan niya sa isang nurse pero tinawanan niya na lang. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako may naghihintay na sa bahay ko. Saad ni Falcon. Nagkatinginan sila ni Ramos. Nalaman niyang dito galing ang larawan ni Samara na nahulog. Gusto niyang magalit pero ano pa bang magagawa niya? Bukod doon, wala naman nang ginagawa si Ramon na bastos laban kay Samara. Picture lang yon para rito. May asawa at anak na rin ito, talagang wala na rin sa isip ang pambababae. Nang magkaroon ng rotation ng tropa, hindi natuloy dahil biglang nagkaroon ng engkwentro. Mura siya ng mura habang tumatakbo sa gubat. Uwing-uwi na ako tapos biglang ganito. Napapikit siya at ininda ang sugat sa braso. Ang sakit, buti na lang mintis. Tiningnan niya ang larawan ni na Elio at Samara. Hinalikan niya yon, napangiti kahit duguan na siya. Uuwi na ako. Huwag kayong mag-alala, masamang damo ko. Kapag nakaalis ako rito, magre-retire na talaga ako. Parang mas mamamatay pa ako sa pag-aalala na hindi makauwi. May narinig siyang tunog ng mga naglalakad sa mga tuyong dahon. Mahina siya nagmura. Lumabas sa likod ng puno at nauna nang nagpaputok. Duguan at masakit ang katawan. Sa wakas, pinalitan na sila. Makakauwi pa rin siya. Walang sakit ng katawan. Uuwi agad siya at magpapakasal. Nasa kampo pa lang, wala na siyang ibang inisip kundi pakasalan si Samara pagbalik. Falcon! Tawang-tawa si Samara pero bakas ang pag-alala. Baka bumukang tahi mo. Postpone na muna natin ang honeymoon? Umungol siya. Wala siyang magagawa. Katatapos lang nilang ikasal sa City Hall. Pero dahil sa lintik na sugat, hindi siya makalambing sa asawa niya. Tulog na lang tayo. Saad ni Falcon at sobrang nahihirapan na. Kaya ko pa naman. I love you. Bumungis-ngis ang asawa niyang parang nananadya at nangaakit pa yata. I love you too. Frustrated man, napangiti pa rin si Falcon habang yakap si Samara. Hindi niya lubos maisip na sasaya siya sa pakiramdam na yon.
na iba pala talaga ang ligaya kapag may tahanan siyang uuwian palagi. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-amin ng ating mga pagkakamali at sa pagharap sa kahihiyan ng ating nakaraan. Tandaan natin na hindi sapat ang pagsisisi kung walang paninindigan na maging mas mabuting tao. Ipinapakita rin ito na ang respeto at pagmamahal ay hindi nagsisimula sa pagnanasa, kundi sa pagtingin sa kapwa bilang tao na may sugat, dignidad at sariling kwento.